bawat isa. Good morning. Salamat po sa Panginoon at patuloy po niya tayong ginagabayan, pinapatubayan sa ating pong buhay pananampalataya. Tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at nais ko pong basahin sa aklat po ng Jude. The book of Jude, verse 1 hanggang verse 7. The Bible says, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called, mercy unto you and peace and love be multiplied. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith, which was once delivered unto the saints. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved into everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Last verse. Even as Sodom and Gomorrah, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Tayo po'y manalangin. Dakila't makapangyarihan naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na gabay at patnubay sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos na nakalipas na naman ang isang linggo at patuloy naming nararanasan ang inyong pong pagkalinga at gabay sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa mga kasagutan ng panalangin na amin pong hinihiling sa inyo at patuloy po kayong nagbibigay ng kasagutan ayon po sa inyong kalooban. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy ninyong pagtuturo sa amin ng mga bagay na magbibigay sa amin ng lalong tibay at tatag sa amin pong pananampalataya. At patuloy na nakatunghay sa pangako mo na marami kang ipagkakaloob na biyaya. Gayon din sa mga pagsubok na amin pong pinagdadaanan. Naririyan kayo at amin pong nararanasan ang inyong gabay. Salamat po, dakila namin Diyos. Inaalaala din po namin ng iba namin mga kapatid na marahil sa oras na ito ay naghahanda o gumaganap na ng mga gawain ng pagsamba sa inyo. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang gawain sa nabaling sa pangunguna po ni Brother Edgar at ang kanyang pamilya. Nawa, Panginoon, ang inyong pong patuloy na gabay sa Kanya, karunungang nagmumula sa inyo ang inyong pong igawad. Gayon din sa mga makaririnig ng inyong pong banal na salita. Nawa, Panginoon, ito ay balayang tumimo sa kanilang puso't kaisipan na magsisilbing hamon at gabay sa kanilang buhay pananampalataya. Alam namin, O Diyos, ang mga bagay na ito espiritual at ang diablo po ay hindi nalulugod ni natutuwa na makita ang mga anak ninyo na sumasamba at gumaganap ng pagpupurit pasasalamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa atin. Natanawa po ninyo, Panginoon, ang mga salitang lalabas sa labi ng aming kapatid na nawa ito'y magsilbing kalakasan at patuloy na maggaling sa inyo ang mga salitang ito upang maging pagpapala sa kanila. Gayon din ang aming po mga kapatid sa Northville. Dalangin po namin na kayo po patuloy na mag-ingat at gumabay sa kanila. Sa pamumuno po ni Pastor Renny, dalangin po ang inyong patnubay at gabay sa kanila sa buong iglesia na kanyang pinamumunahan. Gayon din, Panginoon, dinadalangin po
ang mga kapatid na dumadalo sa mga gawain. Nawa, Panginoon, patuloy po kayong mangusap sa kanila. Dalangin po namin na patuloy kayong magbigay ng pag-alalay sa mga kapatid na pinanghihinaan ng kanilang pananampalataya, dala ng maraming mga pagsubok na amin pong pinagdadaanan sa mga kapatid na may mga karamdaman. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy ninyong pagbibigay sa kanila ng kagalingan. Alam po namin, O Diyos, na ang aming buhay sa mundong ito'y pansamantala lamang. Data po at kayo na rin po ang nagsabi na kami po'y humingi sa inyo at kami po'y inyong pagbibigyan. At ala naman po kaming ibang naisin kung hindi ang mapapurihan namin kayo sa kabila ng aming mga pinagdadaanan sa aming pong buhay. Salamat, O Diyos, sa inyong pong patuloy na gabay at patnubay, maging sa kahabaan po ng aming pagsamba ngayong umaga, patnubayan at ingatan nawa po ninyo kami. Samahan at ang dalangin namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu ang inyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Ito pong aming hiling at dalangin na may kasamang papurit pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen at Amen. Manatili po tayong nakatayo at atin pong awitin, My Father Watches Over Me. Isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. Ang awitin po na nagpapaalala sa atin na ang Diyos
ang ating Ama, ay patuloy na nakatunghay sa atin sa lahat po ng ating mga ginagawa. Bakit po napakahalaga na alalahanin natin na kasama natin ang Diyos? Because in those moments na tayo po ay minsan ay nakakalimot, madali po sa atin ang makagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Ngunit kung sa bawat sandali ng ating buhay, alam natin na katingin ng Diyos sa atin at hindi niya tayo pinababayaan, dumadaan man tayo sa mga pagsubok ng buhay, alam natin na ang Diyos ang patuloy na gagabay sa bawat isa sa atin. Atin pong pinalakay last week ang patungkol po sa mga isinulat po ni Jude patungkol sa mga maaaring dumating na pagsubok sa bawat isa. Nais ko lamang pong bigyang pansin, sino si Jude? Siya po ay isa sa mga kapatid ng ating Panginoong Hesus sa laman. Dahil nagkaroon pa po ng anak si Maria at si Jose nang ang ating Panginoong Hesus ay maipanganak na. Ang sabi po dito sa Mark chapter 6 in verse 3, "Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph, and of Judah and Simon? And are not his sisters here with us?" And they were offended at him. Apat pong kapatid na lalaki ang binanggit po dito. Ang pangalan po nila James, who is also the writer of the book of James. Si Joseph and Judah, which is Jude, and Simon, na hindi po masyadong nabigyan ng kwento kung saan po siya naparoon, ano po ang kanilang ginawa. Datapwat, sila po ay hindi po naging mga disciples ng ating Panginoong Hesus nung nabubuhay pa ang ating Panginoon. Ngunit nung makita po nila na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli, doon po sila naging mga mananampalataya. In Acts chapter 1 in verse 14, nabanggit din po sila nung mag-resurrect ang ating Panginoong Hesus. At sila ay nandoon sa upper room na inaantay po nila yung sinabi ng ating Panginoong Hesus in the book of Acts na mag-antay kayo sa Jerusalem dahil darating ang inyong taga-aliw, the Comforter. Ang sabi po, "This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren." Sa marami pong mga nagsasabi, ito pong daw brethren na ito ay mga kapatid niya sa pananampalataya. Kung titignan po natin yung talata, nauna na pong binanggit si Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. So marahil nandito po yung apat na kapatid ng ating Panginoong Hesus sa laman, na si James, si Joseph, si Simon, at si Judah. Sila po yung naging mga leaders doon sa early Jerusalem church. Si Jude, ayon po sa kasaysayan, ay naging isang tagapagturo at isang missionary. Bakit po siya naging tagapagturo? Dahil makikita po natin sa kanyang mga isinulat, siya po ay malalim sa pagkaalam sa mga pangyayari sa lumang tipan. At kanya rin pong ginamit ang mga naunang mga aklat, this early Jewish literature, particularly the first Enoch, na hindi po nakasama sa canon of scriptures. Neither was it included in the Apocrypha or Deuterocanonicals. Pero makikita po natin, he was known as a traveling teacher and missionary. Dahil sa po isang tagapagturo at may malasakit din po sa gawain ng ating pong Panginoon, kanya pong isinulat itong aklat na ito na sa unang layunin ay magbigay ng encouragement to encourage the brethren of the common faith that they have, yung pong pananampalataya nila sa ating Panginoong Hesus.
Marahil kung iniisip ko po, ano kaya ang kanyang isusulat dun sa common faith na sinasabi po ni Jude? Marahil, pwede niyang balikan noong mga panahon na kasama nila ang Panginoong Hesus sa kanilang paglaki. Ano yung iba pang mga nakita nila na kakaiba sa ating Panginoong Hesus sa kanyang paglaki? Because the Bible says, and he grew in stature and in wisdom and in favor with God and man. Marahil, sa kanyang pagsulat, babalikan niya yung mga panahong iyon. Ngunit, napalitan po yung kanyang layunin. Dahil sa kanyang malasakit sa iglesia, dito po nabago ang kanyang purpose. Ang sabi po sa verse 3 and verse 4, mga minamahal, habang buong pagsisikap kong hinangad, na sumulat sa inyo patungkol sa ating iisang kaligtasan, ay minabuti kong sulatan kayo at tagubilinan kayong mataimtim na makipaglaban dahil sa pananampalatayang minsan lamang ipinagkaloob sa mga pinabanal. Bigyang pansin po natin, minsan lamang po itong naipagkaloob, offered unto the believers. Alam mo kung ibang ebanghelyo o ibang paraan ng kaligtasan, kundi yung tanging kaligtasang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Bakit po niya binibigyan ng pansin ito? Dahil sabi po sa verse 4, sapagkat may ilang taong nakapasok ng palihim na itinakda na nung una pa sa kahatulang ito, mga tao silang hindi makadiyos, na pinapalitan ang kahalayan, ang biyaya ng ating Diyos. Ano pa, itinatakwil nila ang ating kaisa-isang Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesus Kristo. Sa mga susunod na talata, in verse 5, mababasa po natin ang mahabang paalala ni Jude patungkol sa kanyang mga akusasyon laban dito sa mga corrupt leaders and teachers that influences the early church. Mahalaga po itong mga paalalang ito upang huwag tayong maligaw. Dahil kung hindi po nagbibigay ng babala ang mga leaders ng church, maaari pong isipin ng mga bagong mananampalataya, maging ng mga unang mga mananampalataya, okay lang, na ayos lang ang bagay kong iyan. So ang paalala po ni Jude, contend earnestly for the faith. Ipakipaglaban ng mainam ang iyong pananampalataya. Ito po'y maigsi lamang, one chapter, pero it's a very powerful book na isinulat po ni Jude. Contend for the faith. Ano ba yung sinabi ng ating Panginoong Hesus? Ang kanyang mga itinurong mga pag-aral nung siya'y nabubuhay pa. Hindi sa mga bagay na nasa sanlibutan, kundi yung pananampalatayang merong pangarap, merong pagtanaw sa hinaharap. Ngunit tinitingnan ang mga bagay na panghinaharap na ang ginagamit na basihan ay yung mga bagay na nangyari noong mga nakaraan. Pansinin po ninyo, hindi po sinulat ni Jude ang papaano ba, how to contend for the faith. Kundi ang kanyang isinulat ay why should we contend for the faith. Anong dahilan? Bakit natin kinakailangan makipaglaban ng mainam na pakikipaglaban? Dahil these corrupt teachers and corrupt leaders are teaching a moral compromise. Sa kanilang pamumuhay, hindi makita yung tunay na kabanalan na sinasabi po ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang sabi ng talata? They are ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ.
Ang mga ito'y silang hindi makadiyos na pinapalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Panginoon. Marahil sila'y nakaunawa na ng pagkaligtas, ngunit sa kanilang pamumuhay, hindi makita yung katunayan yun. Kung hindi nagiging masama silang halimbawa sa ibang mga mananampalataya, nagiging mahalay sila dahil sinasabi nilang biyaya naman ng Diyos yan. Hindi na kami susunod sa kautusan. So, naging loose ang kanilang pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Pinalitan po nila, they distorted the grace of God as a license to sin. Alam po ninyo, mas mahirap ang mabuhay sa biyaya kaysa sa kautusan. Dahil sa kautusan po, basta nakasunod ka, nagawa mo yung sinasabi ng kautusan, okay ka na. Nag-offer ka ng tithes, nagbigay ka ng hain mong handog sa ating Panginoong Diyos, okay ka na. Pero sa biyaya po, dito makikita yung kahit na anong bagay na yung ginagawa, ito'y papuri at pagkilala na merong pagkabago ng iyong buhay. Merong kinakikitaan sa iyo na mga bagay na magbibigay ng tanda na ikaw ay isang tunay na mananampalatayang Kristiyano. Itong mga taong ito, they have betrayed the teachings of our Lord Jesus Christ by rejecting His authority and His teaching. So, nais kong ipakita ni Jude sa iglesia that the appearance of these teachers are of no surprise. Hindi ito sorpresa lang, kundi ito ay isang bagay na dapat nating bantayan sa ating kapaligiran. Sinasabi po niya, stay away from these men dahil maaakay nila kayo sa ibang pamumuhay ng pananampalataya. In verse 5, it says, I will therefore put you in remembrance. Ipapaalaala ko sa inyo ito. In verse 5, patuloy, si Jude po ay nagbigay ng mga halimbawa. Basis kung bakit kinakailangan nating maging maingat, paglaban ang ating pananampalataya. Ngayong umaga po nito, ano yung mga halimbawa in the Old Testament na sinabi po ni Jude? Una po, the Israelites who rebelled against God in the wilderness. Pinaalala po niya, I will put you in remembrance about these things. Sabi po, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believe not. Alam po ni Jude ang kasaysayan. Iniligtas sila mula sa Ehipto, dinala sa lupang pangako, pero habang sila'y papunta pa lamang doon, nagrebelde na po sila. Alam natin ang mga nangyari. Puro sila reklamo. At dito nagalit ang Diyos, nagpadala siya ng mga ahas na tumuklaw sa mga di mananampalataya. At nandoon din si Korah na hindi nakapasok dahil gumawa po sila ng mga Diyos-Diyosan. So ito'y paalala po ni Jude sa mga sinusulatan niya. By the way, sino kaya ang sinusulatan ni Jude? I believe these are Jewish Christians na nauna na pong nakatanggap ng biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Pagkatapos po yung pangalawa, he talks about the angels who left their first estate. Iniwan po nila yung kanilang unang kalagayan. Ang sabi po sa verse 6, and the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, He hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Iniwan nila yung kanilang unang kalagayan bilang mga anghel dahil meron silang ginawa.
at sila po ay itinapon at ikinulong hanggang sa huling araw ng paghuhukom sa kanila. He talks about angels who were imprisoned for rebellion until they face God's justice. Ang tinutukoy po ni Jude dito ay yung nangyari in the book of Genesis chapter 6. Anong sabi po dito? In verse 1, "And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they choose." Mamaya po, tatalakayin natin, sino ba itong sons of God? Are they literal human beings? Pero sabi po ng ibang mga tagapagturo, at makikita po natin ng talata, that the Bible will explain itself that these are the fallen angels who habituated with the daughters of men. Dahil nakita nila, magaganda yung mga babaeng ito. At pumasok sila sa kanila. At ang naging bunga ay mga giants. Sa ating pong Filipino folklore, meron po tayong nababasa o naririnig ng mga ibang mga beings na nanliligaw sa mga kababaihan. At marami nga po tayong naririnig patungkol sa mga bagay pong iyan. Sabi po ng Panginoon sa verse 3, "And the Lord said, My spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Verse 4, "And there were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old, men of renown." Sa Greek mythology, ganun din po ating nababasa na pinag-aralan din o napanunood natin sa mga pelikula na nagkakaroon po ng mga anak, yung mga gods, during sa kanilang kwento, and then yung mga nagiging anak nila are called demigods or half-gods, kagaya po nila Hercules na anak ni Zeus sa isang babae sa lupa, at meron siyang taglay na kapangyarihan. Marahil dito po nila nakuha yung kaisipang iyon, because yung naging bunga po ng pagsasama nitong mga fallen angels at ng mga magagandang dalaga, mga panahong iyon, ang naging bunga po ay mga giants. Marami pong nagsasabi na ito pong mga sons of God were the pious sons of Seth, the third son of Adam and Eve. At yung mga babae daw po ay yung mga lahi ni Cain. Pero wala po tayo makikita ganitong mga talata para patotohanan na ito nga ang totoong nangyari. Kundi may mga patuloy na pagdami ng mga tao. Sabi nga po, daughters of men. Hindi po nabanggit si Seth at hindi nabanggit si Cain. So ito po ay natural na pagdami na ng tao dahil nagkaroon po si Adan at Eva ng marami ring mga anak at patuloy pong dumami ang mga tao. Ang utos po kasi ng Diyos, go and replenish the earth. So sino po itong mga sons of God who took the daughters of men? Ito po yung mga fallen angels na cohabituated with the daughters of men. And they became giants. And that is the reason kung bakit po ang Diyos ay nagpadala ng baha during the time of Noah. At makikita po natin sa mga susunod na mga talata. Sa 2 Peter chapter 2 verse 4, ang sabi po, "For if God spared not the angels that sinned," ang mga anghel na nagkasala,
but cast them down to hell and deliver them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Mapapansin po ninyo, kahalintulad na sinabi in the book of Genesis chapter 6, reserved unto judgment. Verse 5, bakit po natin inyugnay kay Noah and in the great flood? Because Peter said in verse 5, and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. The reason kung bakit po pinadala ng Diyos ang baha ni Noah ay para i-wipe out po niya itong mga ungodly beings who are giants during those days na hindi po nararapat. There was a judgment. They defiled the flesh. Kaya po nagalit ang Diyos sa kanila. In verse 6, and the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, reserved in everlasting chains unto darkness and unto the judgment of the great days. Ito pong pangyayaring ito ay inyugnay ni Jude in verse 7. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, going after strange flesh. Sa Tagalog po, kung paano ang Sodoma at Gomorrah at ang katulad ding paraan, pati na ang mga lungsod na palibot sa mga ito, na pawang nalulong sa pakikiapi at naghahangad pa ng kakaibang laman, ay inihayag bilang halimbawa, ano pat nagdurusa sila ng kaparusahan sa apoy ng walang hanggan. Ito pong tatlong talatang ito, these three verses are linked together. Una po, anong makikita natin sa unang halimbawa po na sinabi ni Jude? Pinaalala po niya yung mga Israelita na nagrebelde sa ating Panginoong Diyos. Nandiriyan na yung pagpapala ng Diyos pero nagrebelde pa rin po sila. And then, Jude went back in the book of Genesis para paalalahanan na meron ding mga anghel na nagrebelde sa Diyos at hinanap nila yung ibang laman na nagkaroon nga at nagbunga ng mga higante. Pangatlong halimbawa, Sodom and Gomorrah. Nakikita po ba natin yung pattern na pinapakita po ni Jude? That God is angry pag po hindi natin sinunod yung design ng Diyos sa bawat isa. Ikaw ay lalaki. Ang hahanapin mo ay babae. Your affection would be for a woman because that is right. Pero yung strange flesh, ikaw ay lalaki, maghahanap ka ng kapwa lalaki. Ikaw ay babae, naghahanap ka ng kasiyahan sa iyong kapwa babae. Ito po ay isang bagay na galit ang Diyos. Pansinin po natin, these men ay pumasok sa church who turned the grace of God into lasciviousness, sa kahalayan. Isang bagay na pinamumuhian ng ating pong Panginoong Diyos. Pansinin po ninyo, sa ating panahon ngayon, alam natin ang mga nangyayari sa labas na malaya nilang ipinakikita. Dati, ang tawag po sa kanila yung mga closet queen, nakatago lang, hindi po inihahayag. Pero ngayon, hayagan na po nilang ipinapakita iyang bagay pong iyan. There will come a day na ang judgment ng Diyos ay may bibigay sa kanila. Ayaw na po nilang makinig sa mga bagay na pagtutuwid sa kanila. Hindi ko po makalimutan one time,
kasama ko po si Brother Norman, at meron po kaming kasama na gay. So sinisimulan po ni Brother Norman na witnessan itong taong ito. At ang sabi niya, ay sir, ayoko pong pag-usapan natin yan. Bakit? Kasi po talo ako eh. Talo ako. Alam po niya na yung kanyang damdamin, yung kanyang ginagawa ay mali. At lahat ng sasabihin, marahil ni Brother Norman maging ako, ay tama para sa kanya. Ngunit, ayaw po niyang pakinggan. That is rebellion against God. Dahil ang design ng Diyos sa lalaki ay lalaki, at ang design ng Diyos sa babae ay babae. Sila po yung pinagsama ng Diyos. In the book of Hebrews, nandoon po yung pagsasama ng lalaki at ng babae na malinis sa harapan ng Diyos. The bed undefiled. Dahil lalaki at babae ang nagsasama. Marriage is honorable and undefiled. But whoremongers and adulterers, God will judge. Because that is not proper sa utos at aral ng ating pong Panginoong Diyos. This is crossing the boundaries that God had set. Ngunit sa ating panahon ngayon, sino na lamang po ba ang mga pastor na nagsasabing mali ang ganitong gawain? Marahil even in Christian churches, ina-accept po nila yan. Meron pa nga pong mga Christian churches who marries the same-sex marriage, and they allow that. Marahil aware po kayo sa mga bagay na yan. So ano pong nangyayari sa ating society? Bumabalik po tayo sa sinasabi po ng banal na kasulatan na ang mga bagay na yan ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos at kanyang kinamumuhian ito. Ano po ang magiging bunga? There is judgment. Ito po yung kasalanan ng Sodom at Gomorrah na kailangan ang Diyos pa mismo ang bumaba sa lupa para hatulan ang kasalanan ito. Jude reminds us that even in the church, it crept in unawares. Hindi tayo aware o palihim silang nakapasok. Kaya nga po, marahil nais ng Diyos na ipaalaala sa atin na ang design ng Diyos ay matuwid at tama. Na ang pag-asawa, marriage is honorable and undefiled, yet whoremongers and adulterers, God will judge. Lalo na higit kapag you go after strange flesh. Yung ibang pagnanasa, kapwa lalaki, kapwa babae, hindi po iyon ang design ng ating pong Panginoong Diyos. Resulting in the judgment of God. Alam natin na sila man, alam nila na mali. Ngunit dahil yun ang gusto ng kanilang damdamin, bakit nga po kaya? Kasi it is the Spirit. Spiritual po yan. Na ini-influensya ng isang lalaki at ang isang babae na maghanap ng iba sa kanilang kapwa kasarian. Mga minamahal, the Lord said, as in the days of Noah, so shall it be when the Son of Man cometh. Kung papaanong kagaya ng panahon ni Noah, ganyan ang kanilang ginagawa, ganyan ang kanilang nagiging kaugalian, yan din ang ating magiging tanda bago dumating ang ating pong Panginoong Jesus. Sabi po ni Pedro, 1 Peter 3:18, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh. Ang ating Panginoong Jesus ang nagbigay ng kanyang katawan mismo.
para po maging handog para sa ating lahat upang tayo po ay buhayin muli but quickened by the Spirit. Mga minamahal, when we go to 2 Thessalonians chapter 2, verse 7, makikita po natin the mystery of iniquity at ano po yung katunayan na tayo po ay nasa huling bahagi na ng mundong ito, ng mga panahong ito. Kaya nga po bilang paalala sa atin, at ito po hindi ko sinasadya, text ko rin po natin ito last Sunday in the book of Jude. And it probably udyok na po ng banal na Espiritu na tapusin natin itong aklat na ito para makita natin ano ba talaga ang kaisipan ng ating pong Panginoong Diyos patungkol sa bagay na ito. Ito po ay bilang paalala at babala sa bawat isa sa atin. Babala rin, mabigyan natin ng babala ang mga kakilala natin, mga mahal natin sa buhay na nandito sa ganitong kalagayan. Una po, panalangin natin sila dahil sila po ay may ibang espiritu. Iba yung nagtutulak sa kanila, iba yung nagbibigay sa kanila ng ganitong damdamin para gumawa ng mga bagay na hindi matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, ang bagay na ito ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos at kinamumuhian ng ating pong Panginoong Diyos. When we go to the book in the Old Testament, sa mga utos ng ating Panginoong Diyos, if I'm not mistaken, in the book of Leviticus, ang sino man pong tumatabi, sumisiping sa kanyang kapwa lalaki, utos po ng Diyos, sila ay patayin. Bakit po ganoon? Ang galit ng Diyos, simply because it is rebellion against God by going after strange flesh. Hindi po normal yan at hindi po nalulugod ng Diyos sa mga bagay po yan. Ito pong tatlong halimbawa na ibinigay ni Jude ay isang pagpapakita ng kanyang malalim na kaalaman sa mga bagay na nangyari in the Old Testament at patuloy niyang binibigay na halimbawa po sa atin ngayon bilang mga mananampalataya. Hindi po ba ninyo napansin why the book of Jude was placed before the book of Revelation? Bago po ang kapahayagan, bago po dumating yung Antichrist, dito po niya ibinigay, nakasulat o itinabi, one page lang, the book of Jude before Revelation. Dahil the book of Revelation would tell us ano ang mangyayari pagdating po ng Antichrist. But before that, there is a warning. Binibigyan na po tayo ng babala upang malaman natin ang mga bagay na ito, maiwasan, magamit natin upang ipahayag sa mga mahal natin sa buhay kung sila man ay nandoon sa ganitong kalagayan. Mahal natin sila at ayaw po natin silang mabulid sa galit at sumpa ng ating pong Panginoon Diyos. We pray for them, we love them dahil sila po ay mahal natin sa buhay. But remember, the book of Jude is a one-page letter na dito po nakasulat ang isang powerful message na galing po sa ating Panginoong Diyos. Tayo na lang. Dakila namin Diyos, maraming salamat po muli. Tunay po na hindi po tayo nagkukulang ng paalala sa amin sa mga bagay patungkol sa pwedeng mangyari sa panghinahon. Marahil, Panginoon, niloob mo na ito ang maging devotion namin ngayong umaga upang patuloy kaming makatingin sa mga paalala, babala mo sa iyong mga banal na kasulatan para po kami makapaghanda. Maiwasan namin kung meron po kaming mga nagagawang pagre-rebelde sa inyo
na kami ay tumatalikod sa tamang aral ng iyong salita. Panginoon namin Diyos, tulungan po ninyo kami na ang mga salita mo ay patuloy na magbigay sa amin ng paalaala para po hindi kami magkamali sa amin pong pamumuhay bilang isang anak po ninyo. At dalangin po namin ang aming mga mahal sa buhay na nandirito sa ganitong kalagayan. Habang may panahon, habang may pagkakataon, idinadalangin po namin, Panginoon, na gamitin po ninyo ang bawat kapatid, bawat anak ninyo na nakarinig ng inyong mensahe paalaala upang sila man ay mabigyan namin ng babala upang hindi nila kamtan ang iyong sumpa at ang iyong galit ng paghatol sa kanilang mga ginagawa. Salamat, Panginoon, sa iyong paalaala. Naway patuloy po kayong mamusap sa amin pong mga buhay bilang mga anak po ninyo. Maraming salamat. Pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus